Isang mapagpalang araw, Ramonians, at sa lahat ng mga nanonood sa kanilang mga tahanan. Ako si Eloisa Picundo, ang cute na treasurer ng Safe Club. At ako naman si Alice Merel Bautista, ang magandang Vice President ng Safe Club. At kami ang inyong mga tagapagdaloy para sa ating espesyal na programa ngayong araw. Narito tayo upang simulan ng ating pagdiriwang para sa Filipino Values Month. Ate Alizy, ano po ba yung tema natin? Temang pagsasabuhay ng kagandahan sa pag-uugali, gabay sa pag-unlad ng kalusugang pangkaisipan tungo sa matatag na pamumuhay. Ayan, hindi pa nga po nagsisimula yung programa pero talaga naman pong ramdam na yung excitement ng mga Ramonians. Huwag kakalimutan na i-comment ang name at section bilang attendance ngayong araw. Tama, Iloy. Kaya naman mag-shoutout muna tayo ng viewers. I-drop nyo naman dyan sa comment section ang favorite ESP teacher nyo at i-drop ang takeaway sa Filipino values. Yan. Shout out kay Kaylee Zania S. Dulay from 7 Honesty. Shout out kay Ate Siana Ann Address from 9 Amity. Shout out kay Ate Rihanna Dian. A. Flores from 10 Endurance. Ate Alizy, ikaw naman. Sige. Shoutout naman kay Lane. Ano to? Paano to i-pronounce? Dayshon? Dayshon? Yan, ang dami ng mga freshmans. Ayan, dumadami ng mga viewers natin. Bago natin simulan ng ating programa, magkamustahan muna tayo. Kamusta ka naman, Iloy? Ay, ayos na ayos ate. Busy sa schoolworks, pero may time pa naman po para makapagpahinga. Siyempre, hindi natin makakalimutan ng me time. Pero miss ko na pumasok kasi miss ko na si... Ikaw po ate, ano naman po yung pinagkakabalan mo this long weekend? Yan tayo, may namimiss eh. Ito ako, busy schoolworks and life, syempre. Tapos, gaya rin nung sinabi mo, maliban sa may namimiss ka, wala ako noon. Hindi ko rin nakakalimutan me time, syempre. Kailangan din magpahinga ng Disney princess kagaya ko. Uy! Pero tama na ang chikahan, Iloy. Dahil magsisimula na tayo. Bilang pagsisimula ng ating programa, ating awitin ang makabayang awit at panalangin. Ang bayan ko'y tanging ikaw, pinipili
Pilipinas ko. Our Heavenly Father, the fount of all goodness and grace, the cause of wisdom, the source of intelligence, we welcome you, O Lord, to this auspicious gathering of your beloved, who continuously give you thanks for every opportunity to learn something new and become fruitful to the works of your creation. We humbly come to you, not because we are worthy, but because we find ourselves in need of you, who is our strength and our hope, to continue despite the challenges we face in health, prosperity, and our solidarity with one another. We pray that today's gathering, made possible by the grace of advancements in technology and social media, become successful in its endeavors, so we can offer it back to you as our humble offering to honor you, glorify you, and love you through our deeper connection with everyone. May we find bliss in today's session and become more productive children and co-creators of the earth. This we ask and pray through Christ our Lord. Amen. Ayan, sabay-sabay naman nating awitin ang DepEd Team Song na Isang Pangarap. Kristanos! Ay mo ako! Kristanos!
titigil ni numan. Maaabot lahat ng iyong inaasam. Kasipagan ng sagot, salat ka man sa kayamanan. Buksan ang pahina ng mga aklat ng karunungan. Edukasyon ating kailangan, kamamangan ating iwanan. Please! Ating lilipanin ang himpapawin. Ating tanawin, Bagong pag-asa ay muling tatanawin. kinabukasan pagtibayin. Pilitin mong gawin, Puspos ang pagsisikap. pag-asa ay yakapin. Edukasyon ang kayamanan ang kahit di naman. Isang pangarap ang tutupad, pagsisikapan ng lahat. Puspos ang pagsisikap. Kaya mo yun, kaibigan. Mabubuo isang pangarap. Maraming salamat sa nakaka-inspire na kanta, DepEd. Ngayon ay dumako na tayo sa pambungad na pananalita, ang ating very pretty na si Ma'am Daisy Barrera. Bigyan natin siya ng isang masigabong palakpakan. Wow, thank you very much. Naririnig ba ako, anak? Naririnig ako? Okay, so alam niyo every year talaga ay pinagdiriwang natin ang buwan ng edukasyon sa pagpapakatao. At ito ay ginaganap tuwing Nobyembre. Natigil lang tayo o nahinto ng ating selebrasyon nang magkaroon ng pandemic. At ngayon nga ay muli nating binubuhay itong pagdiriwang ng ating edukasyon sa pagpapakatao. So, gusto ko munang kunin ang pagkakataon na ito na pasalamatan ang organizer na si Ma'am Drexy at si Ma'am Donna, being the Save Club Advisors, na naimbitahan pa rin ako. Sapagkat ngayong araw na to, ang pinakahuling araw ko dito sa Ramon Magsaysay. At I'm about to retire. Tomorrow will be my birthday at 65 years old. So natutuwa ako at hanggang ngayon pa ay nandito pa rin ako sa ESP. Kaya sinusuportahan ko pa rin sila sa anumang kanilang isasagawa na gawain para sa itong ESP man. Okay, so sa buwan na ito, ang ating tema sa pagdiriwang ng edukasyon sa pagpapakatao ay ang pagsasabuhay sa kagandahan sa pag-uugali, gabay sa pag-unlad ng kulusugang pangkaisipan tungo sa matatag na pamumuhay. Kung uunawain nating mabuti, napakahalaga talaga na magkaroon tayo ng ugaling maganda, mabuti. Ibig sabihin, isasabuhay natin ito. Hindi lamang basta naintindihan lang natin, hindi lamang basta nabasa natin, kung hindi ito ay ating isasabuhay. At kung nanamnamin natin at isasagawa talaga natin ito, ito ang magiging guide natin para tayo ay maging maunlad at maging mapayapa ang ating buhay. So, kasi kung talagang gagawa tayo ng hindi maganda, hindi magiging tahimik ang ating buhay. So, ngayon pa lang, ay kung ano man ang natutunan natin, sabi nga, ang values is both caught and taught. Diba? Ibig sabihin, nakukuha natin at natututunan natin. At yon ang dapat nating isagawa. Okay, so, sa pagdiriwang natin ng Values Education Month, ay maraming mga gawain, paligsahan, ang iyahayag sa inyo mamaya bago tayo magtapos sa ating programa. So, ngayon pa lang, ay namnamin natin ang mga gawain ito, ang mga contest na ating dapat salihan, at puspusan natin na tayo ay makalahok sa mga gawain ito. So, congratulations sa ESP. Alam ko na kahit
Wala ako dyan. Kayang-kaya nyo to. Subok na subok ko na yan. Ma'am Drexy, Ma'am Donna. Dahil noong paman, kayo paman ang wind beneath my wings. Kahit pa sabihin mo na nagkaroon ng pandemic, nahinto tayo, pero kayo ang isa sa mga inaasahan ng departamento. Congratulations and good luck sa darating na ESP month sa mga contest ninyo. Yun lang at maraming salamat sa inyong lahat. Ayan. Maraming salamat po, Ma'am Darrera, sa busilak na pagbati sa mga kasama natin ngayong hapon. At upang naman bigyan tayo ng inspiring na mensahe, pinagagalak naming ipakilala sa inyo ang napakagwapo at napakaresponsable nating punong guro, walang iba kundi si Sir Jean P. Pangilinan. Bigyan natin siya ng isang masagabong palakpak. Hello. Magandang hapon sa lahat. Hello. Naririnig ba? Hello. 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 Naririnig ba ako? Hello. Sige. Magandang hapon sa lahat. Sa kagawaran o department ng ESP, ipinararating ko ang aking taus-pusong pasasalamat sa inyong aktibong pagsasagawa ng inyong gawain para sa buwang ito na kung saan ay malilinang at may tuturo sa mga mag-aaral ang tamang gawa, asal at mga huwarang gawain para sa inyong pagdiriwang. Ipinararating ko sa lahat na sana ang mga batang magsaysay ay maging talagang huwaran at kakakakitaan ng magandang asal at ugali sapagkat ito ang inaasahan namin sa inyong lahat. Tandaan ninyo na ang ugali ng tao ay ang ating ipinakikitang kilos, ang ating mga ginagawa sa ating buhay sa araw-araw. Maaring sa sarili natin, ang akala natin tayo ang makatuwiran. Pero dapat din nating isipin kung paano tayo tinatanggap ng ating mga kapwa-tao. Sapagkat ang buhay ay dalawa ang patutunguhan. Isang pagdaloy ng buhay ay ang tamang pakikitungo sa bawat isa. Sana kung anong ating sinasabi, ayun ang ating ginagawa. Maaari rin nating gawin kahit hindi natin sabihin. Kaya napakahalaga ang ating mga kilos, ang ating mga pananalita upang may pahayag natin ang ating damdamin at kung ano ang nararamdaman, nakikita ng ating kapwa ay yun ang pagkatao na at ipinararating natin sa kanila. Sana ang ating mga mag-aaral sa inyong batang o musmus na kaisipan, matutuan nyo ang tamang disiplina, asal at ugali na siyang magiging batayan ninyo sa inyong pakikitungo sa inyong kapwa at kung paano kayo mabubuhay sa mga susunod pang panahon. Maaring magkamali ang tao. Tama yun. Sapagkat bilang tao, nasa atin din minsan ang mga pagkukulang. Pero kaya nga tayo nag-aaral, kaya nga tayo nasa paaralan, kaya tayo may mga guro na siyang ating gabay upang maiwasan natin ang ating mga kamalian at kung ano ang ating mga kakulangan ay yun ang ating pupunuin. Sana ang pagdiriwang ng Values Education Month ang simula at magiging bahagdan ninyo para sa ikauunlad
ng inyong pakikitungo sa inyong mga kapwa-tao. Nagpapasalamat ako kay Miss Barrera sapagkat hanggang ngayon nararamdaman natin ang kanyang presensya. Alam ba ninyo na last day ngayon ni Ma'am Barrera sa Magsaysay. Pagkatapos ng araw na to, si Ma'am ay madideklara ng retired. Makakapagpahinga na siya pagkatapos ng maraming taong paglilingkod sa ating paaralan. Sana tanawin nating malaking utang na loob ang kanyang mga nagawa at maaring yung mga ibang bagay na nagawa niya ay maaring hindi natin katanggap-tanggap para sa atin, pero para sa kanya itong nararapat gawin bilang puno ng kagawaran sapagkat ito ang kailangan. Dapat tandaan natin na sa ating buhay, alam natin kung ano ang kailangan gawin. Importanteng mga bagay na ating kinaliligtaan sapagkat minsan mabigat ang mga bagay na kailangan. Kailangan kasi ganun na dapat ay mangyari. Pero minsan hindi natin ito magagawa sapagkat mas mabigat ang mga responsibilidad na kaakibat nito. Sana sa pagsasalita ni Ma'am Barrera sa inyo, tumimo sa inyong isip na mahalaga ang bawat isa, bawat mag-aaral, bawat teacher sa kanyang puso sapagkat bahagi ito ng kanyang paglilingkod sa ating paaralan. Kami naman na nandito pang natitira sa ating paaralan, ipagpapatuloy namin ang mga nasimulang gawain sapagkat lahat ng mga ito ay para sa kapakanan ng ating mga mag-aaral. Maraming magbabago sa ating paaralan, maraming tao ang mga darating. Pero lahat kami, lahat sila, iisa lang ang layunin, ang mabigyan ng tamang gabay, tamang huwaran, at edukasyon ang ating mag-aaral upang ito ang magamit nila sa kanilang pamumuhay sa araw-araw. Ang mga taong marunong sumunod at marunong makiakma at ibalanse ang kanilang buhay ang mga tunay na nagtatagumpay. Sana panitiliin ninyo sa inyong isip, sa inyong puso ang mga salita at aral na ibinibigay ng inyong mga guro ng paaralan sapagkat ito ang magiging gabay ninyo para sa magandang kinabukasan. Sa mga mag-aaral, sana sumali kayo sa lahat ng mga gawain na hinihanda ng ESP Department sapagkat ito ang magiging gabay ninyo at partisipasyon sa kanilang mga project o aktibidades sapagkat ito ang maglilinang sa inyo para sa pagkakaroon nyo ng mga kasanayan sa inyong buhay. Muli, nagpapasalamat ako sa ESP Department at sa lahat ng mag-aaral, magulang, sapagkat sama-sama tayo natutungo sa isang magandang bukas. Muli, maraming salamat sa inyo. Mabuhay at pagpalain nawa tayo palagi ng may kapal. Magandang hapon sa lahat. Maraming salamat Sir Jean sa nakaka-inspire niyong mensahe sa mga Ramonians. Tiyak na mayroon silang mapupulot na aral mula rito. Pero speaking of Ramonians ate, mula naman sa ating mga estudyante, mayroong intermission number na inihanda ang ating mga husay na Ramonians. Tama, Iloy. Ngayon naman ay ating matutunghayan ang pagpapakitang gilas ng dalawang mag-aaral na sila Ion J. Carballes mula sa Grade 9 Amity at Zyrene Concha mula naman sa Grade 9 Bravery. Kaya naman, Ion at Zyrene, i-push na natin yan. Huwag kang
akong kulitin, huwag mo akong tanungin. Dahil katulad mo, ako rin ay nagbago. Di na tayo katulad ng dati, may bilis ng sandali. O kay tagal, di kita minahal. O kay tagal, di kita minahal. Kung iisipin mo, di naman dati ganito. Teka muna, teka lang, kailan tayo nailang? Kung iisipin mo, di naman dati ganito. Kay bilis kasi ng buhay, pati tayo natangal. O kay tagal, di kita minahal. O kay tagal, di kita Natawag kita, sinusuyo kita, di mo man marinig, di mo man madama. O kay tagal, di kita mamahalin. O kay tagal, di kita mamahalin. O mamahalin. Lumipas ang maraming taon, di na tayo nagkita. Balita ko'y may anak ka na, ngunit walang asawa. Tagahulat ka raw ng pinggan sa may alita. At isang gabi, nasa isa sa isang malilim na eskinita. Lahat ng pangarap ko'y bigla lang natunaw.
Ayan, grabe po yun ate. Feel ko pag ako kinantahan ng ganon, matutunaw ako. Ikaw ate, ano naman po yung thoughts mo sa kanila? Correct. Dito talaga yung kausayan ng mga Ramonians, no? Ayan, muli maraming salamat po sa lahat ng mga estudyante na mahusay na ipinakita ang kanilang talento. Grabe, ang husay talaga ate, di ba? Tunay na hanga kami sa inyo. Nasa bahagi naman ng ating programa ang paglilinaw ukol sa mechanics ng mga contest na inihanda ng ESP Department. Katuwang ang Safe Club ngayong buwan ng New Brembe. Hala, nandito na siya. Sino? Nandito na siya. Ano nga? Andito na talaga siya dahil narito ang pretty and kind na guro mula sa ESP Department, walang iba kundi si Miss Judy Ann Tamundong. Ayan, habang wala pa po, mag-shoutout muna tayo ate. Sige, sige. Shout out kay Shoutout po kay Levi Rosario from Tension. Shout out po Ikaw kay naman, Ate Niloy. Francine. Shout out kay Ate Naz. Kuya Naz Joseph S. Demetrio from 8 Charity. And shout out naman kay Lam Cruiser Bautista from 7 Bravery. Wala na ba magsha-shoutout, guys? Joke. Feel ko si Ate Alizy may gusto siyang i-shout out. Ayaw niya lang i-shout. Nahihiya siya ngayon. Ay, meron talaga. Meron talaga. I-shout out mo na, nahihiya pa siya eh. Kaya pa talaga. Sorry, shy type lang. Shout out. Sige, mauna ka na. Shout out sa mga officers namin sa Safe Club. Shout out kay Ate Jenica Nardo. Diba? Gusto niya magpa-shout out. Shoutout sa pinakamaganda nating auditor. Siya rin yung pinakamakulit naming auditor. Shoutout nga rin pala sa 10 Humility sa advisor ko, si Sir Maramba. Love you, sir. Ayan, pakilala na po natin.
Yan, mukhang hindi pa tapos, kaya mag-shoutout pa tayo. Ate, nakamute ka. Walang katapusang shoutout. Shoutout kay Sir Epi. Sir Epi, kung nanonood ka. Paano i-pronounce yan? Caleb? Caleb Bengat from Nine Dignity. Oh. Ayan, ate, totoo na talaga to. Ipakilala na natin. Ayan, dahil tapos na tayo mag-shoutout, narito na si Ma'am Judy Ann C. Tamondong para ipaliwanag ang mechanics ng contests. Ayan, narito na ang ating mechanics. Una, ang competition guidelines. The competition is open to all students of Ramon Magsaysay High School. The artwork must be aligned with the theme Pagsasabuhay ng Kagandahan sa Pag-uugali, gabay sa pag-unlad ng kalusugang pangkaisipan tungo sa matatag na pamumuhay. Each entry should have a number to avoid participant identification. The creation of the posters must be completed within 1.5 hours at G. Lisario Elementary School and Claro M. Recto High School Annex with date as follows: November 7, 2023 for grade 7 and grade 9. Para sa AM shift, 7 a.m. to 8:30 a.m. For PM shift, 1 to 2:30 p.m. November 11, 2023 for grade 8 and grade 10. AM shift, 7 to 8:30 a.m. PM shift, 1 to 2:30 p.m. Every participant must bring the following materials: 1/4 illustration board, watercolors, coloring pen, oil pastels, and crepas. Note: the use of flammable art materials is prohibited. Cleaning materials like newspaper, washcloth, etc. Coloring materials, oil pastels. Bringing other tools such as erasers, rulers, and others is allowed. The use of cell phones during the competition is strictly not allowed. 2. Criteria: relevance to the subject or theme, 40%, creative presentation, 30%, originality, 20%, overall impression, 10%. That sums up to 100%. For inquiries, kindly communicate with the teachers in charge. Grade 7, Ms. Cecil Cortez. Grade 8, Ms. Emeline Bolima. Grade 9, Ms. Donna Caleja. Grade 10, Mr. Celso Cleto. For our essay writing, the mechanics are: the contest is open to students from grade 7 to grade 10 of Ramon Magsaysay High School. The contest will be held at Jeronimo Licerio Elementary School
and Claro M. Recto High School Annex with date as follows. November 15 for grade 7 and grade 9 students, AM shift 7 to 8:30 a.m., PM shift 1 to 2:30 p.m. November 18 for grade 8 and grade 10 students, AM shift 7 to 8:30 a.m., PM shift 1 to 2:30 p.m. The entry should be a own work of participants that has introduction, body, and conclusion and consists of 1,000 words. Essay should be written for 1.5 hours. Essay should be based on the theme Pagsasabuhay ng kagandahan sa pag-uugali, gabay sa pag-unlad ng kalusugang pangkaisipan tungo sa matatag na pamumuhay. Participants should submit one copy of their work with complete details, grade and section and number that will be given to them. The winner will receive a medal and certificate of recognition that will be awarded on the culmination of Values Education Month 2023. Our criteria for judging is content, 35%, organization, 30%, presentation, 35%, which totals to 100%. For inquiries, kindly communicate with the teachers in charge. Grade 7, Ms. Drexy Nival. Grade 8, Ms. Jessa Abela. Grade 9, Mr. Bernard Estudillo. Grade 10, Ms. Judy Ann Tamondo. For our Taguis Talino, the mechanics are 1. Quiz B format. It is a pen and paper examination. All contestants will be given 2 hours to answer the questions. Numbers of items per round, 10 items, 10 easy, 10 average, 10 difficult. Test papers will be checked by Save Club's volunteers. The Quiz B will have 3 categories, easy, average, and difficult. The Quiz B covers the first quarter and may use any of the following references: K-12 Learning Modules Unit 1 and e-learning modules from the Manila e-library. There will be a clincher round in case of a tie. Per grade level 7 to 10 is allowed to join. Each clustered sections from grade level 7 to 10 will have its own ranking from 1 to 3 and overall 3rd to 1st place per year level. The contest will be held at Jeronimo Licerio Elementary School and Claro M. Recto High School Annex with date as follows. November 9 for grade 7 and grade 9 students, 8 a.m. to 10 p.m. November 13 for grade 8 and grade 10 students, 8 a.m. to 10 p.m. 4. Scoring system. Scoring system arrangement. Easy, 1 point. Average, 3 points. Difficult, 5 points. And tiebreaker, 2 points for clearer scoring. Scores from each round will be the basis of total scores. The contestants with the highest score for each clustered section per year level will be declared as winners. For inquiries, kindly communicate with the teachers in charge. Grade 7, Mrs. Elisa Sanchez. Grade 8, Mrs. Brenda Valespin. Grade 9, Mrs. Marlette Timbre. Grade 10, Mr. Francis Donaire. For our Photo Edukatao, our mechanics are: the contest is open to all students in all grade levels of Ramon Magsaysay High School. Participants can be amateur or professional photographers.
All entries must revolve around the theme pagsasabuhay sa kagandahan sa pag-uugali, gabay sa pag-unlad ng kalusugang pangkaisipan tungo sa matatag na pamumuhay. Each participant can submit a maximum of 3 photographs. Submissions should be original work. Photos may be in color or black and white. Digital manipulation is allowed, but the photograph's essence should remain faithful to the theme. Photographs should be submitted in digital format. Preferred solution, at least 3,000 pixels on the longer side. File format, JPEG or PNG. Our mechanics are: elimination round will be submitted through the teacher in charge email address on November 6 to 12, 2023. Each submission should include the participant's name, contact information, a brief description of the photo, and the story behind it. Final round will be done face-to-face at Jeronimo Licerio Elementary School and Claro M. Recto High School Annex with date as follows. November 14, 2023 for grade 7 and grade 9, AM shift 7 to 8:30 a.m., PM shift 1 to 2:30 p.m. November 16, 2023 for grade 8 and grade 10, AM shift 7 to 8:30 a.m., PM shift 1 to 2:30 p.m. Criteria for judging: relevance to the theme 40%, creativity and originality 30%, composition and visual impact 20%, storytelling and emotional connection 10%, which totals to 100%. For inquiries and submissions, contact teachers in charge. Grade 7, Mrs. Elisa Sanchez. Grade 8, Ms. Melinda Bara. Grade 9, Ms. Donna Caleja. Grade 10, Ms. Joan Rodillas. Para naman sa spoken poetry, ito ang mga mechanics. The contest is open to all students of Ramon Magsaysay High. The piece must be related to the theme, pagsasabuhay ng kagandahan sa pag-uugali, gabay sa pag-unlad ng kalusugang pangkasipan tungo sa matatag na pamumuhay, and must not contain any offensive and harsh language or content. The spoken word poetry piece must be an original composition. Filipino is the only language allowed for the presentation. Its oral delivery is centered on its rhythm, intonation, rhyme, content, and execution. Duration: each contestant must submit a hard copy of their piece to the judges. The contestant is given 3 to 5 minutes to deliver his or her speech. Elimination round will be submitted through the teacher in charge email address on November 6 to 12, 2023. Final round will be done face-to-face at J. Licerio Elementary School and Claro M. Recto High School Annex with date as follows. November 14 for grade 7 and grade 9, AM shift 7 o'clock to 8:30 a.m., PM shift 1 o'clock to 2:30 p.m. November 16, 2023 for grade 8 and grade 10, AM shift 7 o'clock to 8:30 a.m., PM shift 1 o'clock to 2:30 p.m. Mechanics. Winner: the decision the panel of judges is final and cannot be changed. Technical effects. It is not necessary to have background music, sound effects, or props. Criteria for judging. Content is 40%, oral delivery is 35%, choice of words 20%, ethics 5%, total 100%. For inquiries and submissions, contact teacher in charge. Grade 7, Miss Drexy Nival. Grade 8, Miss Jessa Abella. Grade 9, Mr. Denver Tejada. And Grade 10, Miss Judy Ann Tamundong.
Ngayon, ating tinatawagan ang napakaganda at napakabait na guro ng ESP Department, Ma'am Eliza Sanchez, upang magbigay ng pampinid na pananalita. Sorry, nakamute ka lang. Okay? Maraming salamat sa hapong ito. Magandang hapon muli sa inyong lahat. Salamat sa mga nagsipagdalo at umattend ng ating kick-off para sa ating Values Month for this month sa Nobyembre. At inaanyayahan din namin lahat kayo na dumalo or makilahok sa ating mga contest na gaganapin, lalong-lalo na sa ating Tagis Talino, ang ating spoken poetry, at iba pang mga contest. Sana ay maka-join kayo at ma-enjoy natin together ngayong buwan na to. Maraming salamat sa mga bumubuo ng aming mga team, especially kay Ma'am Donna, kay Ma'am Trexie, at sa iba pa naming mga kasamahan na nagtulong-tulong para dito. At sa aming mga mag-aaral, pagpalain nawa kayo ng Diyos at ito ang inyong magandaan para sa pagiging mabuting tao sa ating pag-aaral, lalong-lalo na ngayong taon na to. Maraming salamat muli, mag-ingat kayo at see you next Monday. God bless you and thank you. Yan, maraming salamat po, Ma'am Sanchez. Bago tayo magtapos, comment nyo ang mga natutuhan o di kaya ay naasahan ninyo para sa mga events na gaganapin para sa Filipino Values Month. Yan, bago natin basahin yung mga comments nila, Ate Alizy, gusto lang po kita tanungin, saang contest ka po pinaka na-excite? Para sa akin sa poster contest. Ako po sa spoken poetry contest. Feel ko kahit anong contest naman yan, ipapakita pa rin ng mga Ramonians yung kanilang angking talento at husay, di ba? Tama ka dyan, Ayan. partner. Ako parang ayaw pa magtapos ni Ate Alizy. Nag-e-enjoy pa kasi ako. Joke lang. Ayaw niya pang bitawan yung mga Ramonians. Ako, partner, nakakalungkot man. Ngunit dito na nagwawakas ang ating programa. Pero talagang nag-enjoy yung araw kahit virtual na pagdiriwang lamang. Muli, ako si Alizy Merel Bautista, ang magandang Vice President ng Safe Club. At ako naman si Eloisa Picundo, ang cutie treasurer ng Safe Club. Muli, maraming salamat. Kita-kits! Kita-kits Ramonian!